Magandang gabi mga tol. Mayroong nagbigay ng kayumbido. Ito ang tinatawag sa aming tribo na kayumbido. Yung pinsan ko na dato ang nagbigay nito. Salamat nga pala dato sa pagbigay mo nitong kayumbido. Ganito siya, saradong sarado. Ang laman nito ay bigas sa bukid na nasa mga 2 kilo. Pwede siguro natin itong tawagin na organic parcel, oh. Parang parcel ba ng mga courier. Sa pagbukas naman ito, meron itong bukasan na 4 yung una na iniipit lang tapos ginugupit. Pero kapag maganda yung paggupit, kagaya nito, hindi mo makikita agad. Ito ay gawa sa rumblon. Grabe yung effort sa gumawa nito dahil mula sa pagkuha ng materialis para sa paggawa nito, mataas pa kasi yan na proseso. Maraming proseso pa ang dadaanan. Tapos pinaglaanan talaga ng oras yung paggawa nito kasi makita naman natin na napakaganda tapos matibay. Ang salita na kayumbido, ito ay nangahulugan na sorpresa dahil kagaya nito kung titingnan natin parang maliit lang siya pero yung laman niya na bigas ito ay nasa mga 2 kilo o 3 kilo pero kung titingnan natin sa kanyang lagayan parang maliit lang. Kaya tinatawag siya na kayumbido o ibig sabihin ay sorpresa. Ginagawa na ito dati ng mga ninuno namin, nasunod lang din namin at ito din ang ginagawa nila kapag bumisita sila sa aming mga katribo din na nasa ibang lugar. Magdala sila nitong kayumbido, lagyan nila ng bigas. Bali ito ang regalo nila pagdating nila doon sa lugar na pinupuntahan nila. Nung bata pa ako, yung lola ko ay gumagawa din itong kayumbido at nakita ko kung paano ito gawin. Napakatagal ng proseso. Mula sa pagkuha ng mga materialis, ito ay gawa sa rumblon. Yung dahon ng rumblon para din kasi siyang dahon ng pinya at mayroon din siyang tinik. Kunin lang yon tapos kunin yung mga tinik at yung sa bandang gitna naman kunin yon. Tapos ganito himay-himayin. Dikdikin pa muna tapos himay-himayin at ibilad. Tapos marami pang proseso, napakatagal na proseso. Kaya nung ako'y bata pa, kapag mayroong nagbigay sa amin ng kayumbido, kapag natanggal na yung laman na bigas, ginagawa ko na itong lalagyan ng mga crayon, ng lapis, at saka yung tahal, at saka yung eraser. Meron kasi dating eraser na yung kalahati, gray ang kulay, tapos yung kalahati naman ay puti. Ganyan ang eraser dati. Hindi na ako nakakita ng ganyan ngayon. Iwan ko lang kung meron pang eraser na ganyan ngayon. O di naman kaya gagawin ko itong lalagyan ng aking mga laruan kagaya ng julin, lastiko at saka sticker. Yan ang mga laruan namin dati ng mga batang 90s. Wala pang gadget. Kapag wala ng laman yung kayumbido, hindi ko siya agad tinatapon. Ginawa kong sidla ng gamit ko sa paaralan at ng aking mga laruan. Dahil gumagawa din ng kayumbido ang aking lola, kaya nakita ko kung gaano katagal yung proseso at paano ito ginagawa bago magkaroon ng magandang kayumbido. Itong kayumbido ay ginagawa rin ito sa mga nagmamay-ari ng mga palayan kapag mayroong bumisita na hindi kasama doon sa nag-ani. Gumagawa sila ng kayumbido, lalagyan nila ng bigas tapos ibigay nila doon sa bisita para yung bisita pag uwi niya meron siyang madala na kayumbido na mayroong lamang bigas. Kasi nasa gitna ng gubat dahil yung mga magpapalayan ay nasa gitna talaga yan ng gubat at wala namang ikubag, silupin o plastic na pwedeng lagyan ng bigas para ipadala sa bisita. Kaya gumagawa sila ng kayumbido para yon ang magsilbing lalagyan ng bigas para sa bisita. Para sa mga hindi pa nakakilala ng rumblon, ipapakita ko sa susunod kong mga video ang porma ng rumblon. Ang tawag kasi namin dyan, baliw. Yung baliw sa Tagalog, iba yung kahulugan eh. Pero sa amin yung baliw, yun ay rumblon. Rumblon na lang yung aking pinangalan dahil yun ang mas maraming nakakilala kapag sabihin na rumblon. Pero ang tawag namin dyan, yung nasa gubat na rumblon, yan ay baliw. Hindi lang kayumbido ang pwede gawin sa wild na rumblon. Ginagawa rin ito na banig. Sa panahon natin ngayon, marami nang gumagamit ng foam. Kasi marami namang mura lang na foam. Kahit ako dito, foam na yung ginagamit ko. Pero dati,
banig yung ginagamit namin kapag kami ay matulog. O ito na ang kanyang laman, isinasalin ko na dito sa plastic. Ang daming laman oh. Ayan, napakadami. Ito ay humay sa bukid. Ayan, isalin ko na sa plastic, ang daming laman. At yung hinahawakan ko, meron pang laman yan. Kaya napakadami. Akala lang natin na maliit pero marami palang laman. Kaya tinatawag siya na kayumbido.